Claire, barado sa media, tinawag ng fake news. O, pasok, pag-usapan natin. Mga ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi. Okay, ang tanong nito ang tanong nitong si ate, hindi ko po kilala tong reporter na ito, pero magaling ang kanyang mga tanong. Okay? Sana lang, ha? Yung mga media diyan, ganito magtanong. Hindi yung pag nagtanong kayo, parang hinihimod nyo puwet na itong si Claire. Kaya nagmumukhang walang kwenta yung mga tanungan ng mga ibang media diyan, ng mga ibang reporters diyan. Sangayon ba kayo sa akin? Ah, yung ibang mainstream media dyan, parang nabayaran. Parang lang naman. Dahil sip-sip, himod po eh. Pasensya na po ha. Pero yun ang totoo. Kasi yung mga tanungan, parang talagang ididiretso lang sa Duterte eh. Ganito tanong, meron ba kayong ebidensya patungkol dito sa mga vloggers na sinasabi ninyong fake news? Yan ang tanong, okay? Diretso. Actually po, bago po tayo magbintang, alam naman natin we have to presume them innocent until proven guilty. Ayan, lumulusot na si Ateng. Sige. Pero tatandaan natin, that is very important ha. An accused is innocent or a person is innocent until proven guilty. Hanggat hindi hinuhusgahan ng korte. Korte po hindi hinuhusgahan ni BBM, hindi hinuhusgahan ng TRICOM, hindi hinuhusgahan ni Suarez, hindi hinuhusgahan ni Badguano, hindi hinuhusgahan ni Barbers, hindi hinuhusgahan ni Tambaluslos. Korte. Until proven guilty, lahat ng mga pinagsasabi ng mga buhaya na yan, walang katotohanan. Intindes? Okay, diretso. Tama, sige. Hanggang dyan, sige, nagpapalusot ka, pasok! So, ang bawat isa po, kumbaga, i-verify muna po yan bago sa ating sabihin, ay, parte ka ng troll army. Ayan, importante yan. Dapat i-define nila. Ano ba ibig sabihin nyo ng troll army? Pag nagsasabi ng totoong baho ni Marcos, troll army ba? Kailangan i-identify natin yan. No? Pero para sa akin, i-regulate mo ang vloggers, mali po yan. No? But anyway, tuloy natin, kailangan i-identify nila yung mga troll army. Sino-sino yan? Kasi wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay nagpapakalat ng fake news, troll army po itong mga ito. Ngayon, ang ganda ng follow-up question. So sa madaling salita, wala pa kayo na-verify. Puro lang kayo salita na si mga ganito, mga vloggers, mga Duterte vloggers, yung mga vloggers dyan, nagpapakalat ng fake news. Di ba? Wala pa kayo na-verify, Ating. Kasi alam mo kung bakit nakakaasar? Halatang halata, etong team rugby, etong mga sip-sip kay Marcos, lahat dyan patungo. Pansinin ninyo, kamera, papunta sa fake news, di umano ang mga vloggers. Yung mga kandidato ni Marcos na mga senadors, yan na rin ang tono. Yung mga vloggers ay mga fake news. 'Di ba? Wala na akong nadidinig na plataforma ngayon. Wala na akong nadidinig na proyekto basta sinasabi nila may mga vloggers na fake news at dapat i-regulate. Yan na po ang tono ng buong gobyerno ngayon ng kampo ni Marcos, lahat po sila. Mapa-sekretary, mapa-kamara, mapa-senado, mga senators nila, lahat po dyan napapunta. Ibig sabihin, yan na po talaga ang binubuo nilang narrative. Even their bloggers. So siguro yan, pinasa sa GC, okay? This is our topic for the month of February, March, and April until election. Sabihin, banatan ang mga social media na ang mga vloggers ay fake news. Why? Takot sila dahil naladadlad ang katotohanan ng baho nila and at the same time ang lakas ng Duterte. Wala pa. Pero puro ngawa. Wala pa silang napapatunayan. Wala pa silang nahahanap na ebidensya. And yet all team bangagers, yaan ang tono ngayon.
Vloggers, i-regulate dahil fake news. Wala pa po in particular, pero inaaral na po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Basag! Di ba? Basag siya kay Ating. Ating, ang galing mo. Sana ganito ang mga vlog, ay mga ganito ang mga reporters ng mga bias, ABS bias. Di ba? So, hindi ba kayo kasama, Ating? Ha? Claire Castro, hindi ka ba kasama doon sa mga fake news peddlers, yung mga nagpe-fake news, since puro kayo salita ng mga fake news sa mga vloggers, pero wala pa naman pala kayong patunay, hindi nyo pa naiimbestigahan. Oh, back to you. Yan ang sinasabi ko eh. Alam mo, wala namang masama para sa akin sa totoo lang. Dapat talaga i-regulate parusahan yung mga fake news. Yung sasabihin katulad ng patay na si ganito, yung mga viral vloggers, yung naghahanap lang ng viral pero fake news naman. Yun okay sa akin yun. Pero yung sasabihin nyo pagka vloggers ng Duterte, fake news. Political lang 'yan. Plastic kayo mga Ating. Mga ipokrito kayo. Asan na ito? Kasi ito si Claire. Dapat pagka may mga ganito, bagamat abogado to si Claire, no? Kahit ganyan siya magsalita, hindi mukhang abogado. Pero abogado to, no? Abogado to, pero totoo, vlogger to eh. May vlog to, nagba-vlog. Sana yung puso mo nasa vloggers. Tingnan mo si Attorney Trixie. Nung nakapasok siya as secretary, gusto niyang ipasok itong mga vloggers dito sa Malacanang na pagka merong press con, hindi lang yung mainstream media, even vloggers. Ibig ko sabihin, kitang-kita mo yung puso ni Attorney Trixie. Ito si Claire, yung kanyang vlog pala ay hindi paninindigan para sa taong bayan. Yung kanyang vlog pala ay paninindigan lang para kay Marcos, para sa posisyon. Kasi biglang iba siya eh. Dati binanatan niya si Marcos eh, di ba? Oh, binanatan niya. Tama ba? Na-i-vlog natin yun. Nung nakapwesto na siya dyan, sip-sip. Kahit ano siguro kay Marcos, sisip-sipin. Di ba? Para saan? Para sa posisyon. Para sa pera. Ala ka namang walang sahod yan. O, di ba? O, di pera-pera yan. Posisyon lang yan. O, di ba? Asa ng puso mong vlogger? Yeah? Pagbibintangan mo yung mga kapwa mong vlogger din. Dati ka rin bumabatikos. Hindi maganda yan, Attorney Claire.